Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Tiyo, tama na po! Anong tama na? Alam mo naman nagipit tayo ngayon, hindi ba? Tapos mag-iinarte ka pa. Sumama ka na sa customer mo. Ayoko, Tiyo. Hindi ko na masikmura ang mga ginagawa nila sa akin eh. Sobrang kababuyan na sa pagkatao kong dinaranas ko. Wala akong pakialam. Bilisan mo na, hindi ka na dapat pang magmatigas. Binayaran na ako ng customer mo. Wala kang hiya, Tiyo. Talagang pinakinabangan mo na ako ng husto. Balang araw, pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka puta. Pasalamat ka, sinalo kita noong mga panahong wala kang mapuntahan. Ngayon nagmamalaki ka na? Sino ba bumubuhay sa'yo? Ha? Ha? Napasigaw ako ng marahas na hinila ni Tiyo ang aking buhok. Sapilitan niya akong kinaladkad palabas ng bahay. Gustuhin ko man na umatungal, hindi ko na nagawa. Alam kong wala akong takas sa kalupitan ng sarili kong kadugo. Tingin niya sa akin, isang bagay na pwede niyang paglaruan, anumang oras niyang gustuhin. Tama na, Tiyo! Nasasaktan ako! Maawa ka naman sa akin! Punyeta! Saka lang ako maaawa sa'yo kapag nakabawi ka na sa hirap ko sa pag-ampon sa'yo. Ngumisi si Tiyo at tila laruan lang akong pinakuha sa customer na nakaabang sa labas ng dala niyang kotse. Pakiramdam ko, buhay pa ako ay nasusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno. Wala akong mapuntahan at lalong wala akong malalapitan. Ako nga po pala si Lena, 35 years old. Ang masakit na pangyayaring ito sa buhay ko ay nangyari noong ako'y 20 years old pa lamang. Inosente at walang alam sa tunay na kahulugan ng salitang miserable. Galing ako sa probinsya namin sa Iloilo. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, sisimulan ko sa panahong ako ay tuluyan ng naulila. Kamamatay lang ng nanay ko noon kaya wala akong mapuntahan. Wala kaming ibang kamag-anak maliban kay Tiyo Gary na umuwi lang mula sa paninirahan niya sa syudad. Wala na si nanay. Wala na ring direksyon ang buhay ko. Iya, huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Nakahanda akong tumayong magulang, kapalit ng nanay mo. Hindi mo naman kailangang mabuhay ng mag-isa. Tiyo, sanay po ako sa buhay dito sa probinsya. Baka po maging sakit lang ako sa ulo niyo kapag sinama niyo ako. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala po akong alam na gawin kundi ang maglinis lang ng bahay, maglaba at magluto. Pamangkin, huwag mong minamaliit ang kakayahan mong magtrabaho sa bahay. Hindi mo ba alam na mapagkakakitaan yan sa syudad? Talaga po, Tiyo? Oo naman. Saka malaki pa ang sweldo. O ano? Sumama ka na sa akin. Maayos naman ang imbitasyon ni Tiyo kaya hindi na ako tumangging sumama. May kalayuan ng syudad sa amin, gayon pa man hindi ako nakitaan ng pagrereklamo sa mukha ng aking tiyuhin. Pagdating namin sa bahay niya, nakaramdam ako ng kalungkutan. Lalo na nang makita kong ibang-ibang lugar na tinitirhan ni Tiyo kumpara sa lugar na pinagmulan ko. Oh, bakit malungkot ka? Pasensya na po, Tiyo. Hindi ko lang po maiwasang maalala ang nanay ko. Kung hindi lang siya nagkasakit, baka nandito pa rin siya at kasama ko hanggang ngayon. Hindi mo na dapat na binabanggit ang nanay mo at iniiyakan. Alam mo kasi, sabi ng matatanda, hindi raw natatahimik ang mga kaluluwa kapag laging pinagluluksa. Hindi ko po kasi magawang pigilan, Tiyo eh. Namimiss ko po si nanay. Simulat sa pool ngayon lang kami nagkahiwalay. Masaya na ang nanay mo saan man siya naroon. Alam ko yun dahil kilala kong positibong taong kapatid ko nung nabubuhay pa. O ano, mabuti pa magpahinga ka na at ihahanap kita bukas ng trabaho. Ang bait niyo naman po, Tiyo. Mabait talaga ako, lalo na sa mga taong mapapakinabangan ko. Nakitawa ko kay Tiyo sa pag-aakalang maganda nga naman talaga ang hangarin niya. Akala ko nga, swerte na ako sa pagkakaroon ng ikalawang magulang sa katauhan niya. Pero sa paglipas ng mga araw, hindi ko akalaing magbabago ang pagtingin kong yun. Lalo na at matitikman ko ang pinakamasaklap na trahedya sa piling ni Tiyo.
Nagsimula yun nang isama niya ako sa isang bar kung saan siya nagtatrabaho bilang bouncer. May kalakihan po ang katawan ni Tio, matangkad at brusko, kaya nga naisip kong nakakatakot siguro kapag sinuway ko siya sa bawat sasabihin niya. Baka umuwi akong baldado. Anong ginagawa natin dito, Tio? Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Marami silang pwedeng ibigay sa iyong trabaho. Huwag ka mag-alala. Hindi na nila kailangan ng papeles para patunayan ang kasipagan mo sa trabaho. Pero bakit naman po sa ganitong lugar pa? Ang daming babaeng halos kita ng kaluluwa oh. May mga lalaki naman kung makapanghipo. Huwag mo na silang papansinin. Ang mahalaga, magkapera ka ngayong gabi. Kabado ko at halos hindi na nakaangal pa nang sapilitan niya akong ibinigay sa sinasabi niyang kaibigan. Ilang lilibuhin din ang nakita kong iniabot sa kanya tsaka ako hinila papasok sa kotse. Halos magpakamatay ako nang mapagtantong hindi ang serbisyo kong marangal ang binabayaran ng lalaking yun kundi ang laman ko at pagkatao. Binaboy nila ako, Miss Winnie. Tinanggalan ako ng dangal at ang masakit pa, sa halip na kaawaan, mas lalo pa akong inabuso. Mas lalong ginusto ni Tio na pagkakitaan ako. Tio, natatakot na po ako. Ginahasa nila ako. Binaboy nila ang pagkababae ko. Tio, ireklamo po natin sila sa mga polis. Ipakulong po natin sila. Nababaliw ka na ba? Kaya nga tayo nagkakapera dahil sa katawan mo eh. Tapos mag-iinarte ka pa? Tumigil ka nga dyan. Napakasama niyo pala, Tio. Akala ko pa naman mabuti kayong tao. Pero nagkamali ako. Sa mundong ginagalawan natin, dalawa lang ang klase ng tao, pamangkin. Isang tanga at isang tuso. Ang nakakalungkot lang, nabibilang ka sa mga taong tanga. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa inyo, Tio. Manggagamit kayo. Abusado at walang awa. Bueno ngayon. Sa ganito na ako noon pa eh. Alam mo ba, dati, napagplanuhan ko ding ibugaw ang nanay mo. Kaso lang, mas tuso siya sa akin. Nalaman niya ang masamang binabala ko. Sana makarma ka sa kahayupan mo, Tio. Sana isumpa ka ng Diyos. Galit na wika ko. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko, Miss Winnie. Ibinugaw ako ni Tio kahit kanino. Kahit sa mga matatanda, hindi siya naging mapili. Basta malaking magbigay, ipagagamit niya ako. Hindi ko nga alam kung paano ko nasikmura ang panggagamit sa akin ng mga walangyang lalaki. Ang itinatak ko lang sa isipan ko, kailangan kong mabuhay. At hindi ako pwedeng magpakita na lang ng kahinaan. Kaya kahit masaklap ang aking naging buhay, pinili kong lumaban. Niyakap ko ang kapalarang alam kong balang araw, maisusuka ko rin. Hanggang sa makilala ko si Emil. Siya man ay customer ko. Ilang beses na rin kaming nagsiping. Tila nawalan na ako ng pag-asang makakabangon sa putikang kinasasadlakan ko. Salamat na lang kahit papaano, mabait naman si Emil. Ayun nga lang, kapag sinabi niyang kailangan niya ako, hindi ako pwedeng tumanggi. Napakaganda mo, Lena. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan kang tratuhin ang tiyuhin mo ng ganito. Tingin niya sa akin isang bagay na kailangan pakinabangan. Hindi na niya ako tinuring na kadugo. Masakit, Emil, pero wala akong magagawa eh. Nakatali ako sa kanya. Palagi niyang ipinamumuka na malaking utang na loob ko sa kanya. Bakit hindi mo siya subukang kausapin? Sabihin mo na hinihingi mo na sa kanya ang kalayaan mo. Tapos sumama ka na sa akin. Sumama? Nahihibang ka na ba? Hindi tayo personal na magkakilala. Nagkakamali ka dyan. Naangking ko na ang laman at kaluluwa mo. Paano mo pa nasasabing hindi tayo personal na magkakilala? Yun naman ang totoo, hindi ba? Mas higit pa sa malalapit na kaibigan ang ginagawa nating dalawa. Hindi mo yung matatanggihan, Lena. Akin ka. Hindi mo ako kasintahan, lalong hindi kita mahal. Malaki ang maitutulong mo sa buhay ko, Lena. Asahan mo, hindi kita pababayaan kapag pumayag ka sa gusto ko. Hindi ako nakasagot kagad sa sinabi sa akin ni Emil. Punong-puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Ni hindi na niya ako binigyan ng pagkakataon na makarason ng kahit na ano.
Basta na lang niya ako inabutan ng sobrang may lamang pera. Tinanggap ko yon at binilang. Nasa mahigit 20,000 rin. Ganito siya kagalante pagdating sa akin. Umuwi ka na, Lena. Pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo. Hindi ko pa alam kung papayag ako. Tsaka si Tio Gary malamang hindi siya papayag na ipamigay ako. Mas gusto niya na permanente ako napapakinabangan. Bibigay ka din, Lena. Alam ko. At ako na ang bahala sa tiyo mo. Oo nga pala, yung cellphone number ko, isave mo ha. Oras na kailanganin mo ang tulong ko, tawagan mo lang ako. Nagkakamali ka, Emil. Hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Tignan natin. Huminga ako ng malalim tsaka ako lumakad paalis. Alam kong imposible ang sinasabi niya pero kailangan sumunod ako sa agos. Pagdating ko sa bahay nadatnan kong lasing si Tio. Nagkalat ang mga bote ng beer sa paanan niya. Nakatalong ko ang tsuhin ko sa mesa at bumubulong-bulong. Inabot ko ang kamay niya at nagmano. Tio, nandito na po ako. Aba, nandito na ang pamangking kong puta. Ano? Magkano kinita mo ngayon? Akin na. Heto po, Tio, 10,000. Gagong Emil yun ah. Bakit 10,000 lang? Dadagdagan niya raw po yan kapag pumayag kayong ibenta na lang ako sa kanya. Isahang bayad. Ayoko. Anong akala niya sa akin? Tanga? Abay, mas malaki pa ang kikitain ko sa paiba-ibang lalaki na gagamit sa'yo, Lena. Tarantado pala lalaking yun eh. Bakit hindi niyo na lang po ako hayaang kunin niya? Mukha naman siyang mabait. Tsaka masisigurado ko na mababayaran ko ang sinasabi niyong utang na loob ko sa inyo kapag sumama ako sa kanya. Gaga! Sinisigawan mo ba ako? Napaiyak ako nang lumagapak ang pisngi ko matapos akong sampalin ni Tio. Palagi na lang niya akong pinagbubuhatan ng kamay. Gustuhin ko man na layasan siya, hindi ko magawa. Kilalang mapang-amok na tao si Tio. Takot sa kanya ang mga kapitbahay namin. Kahit nasa squatters area kami na ang turing sa mga nakatira rito ay mga barumbado, mas hindi nila kayang lamangan ng bagsik ni Tio. Huling tumakas ako sa bahay niya ay may matandang alis siyang binugbog kaya naman kahit labag sa loob ko, nagpakita na ako sa kanya. Mula noon hindi na ako nagtangkapang umalis at tiniis na lang ang trato niya sa akin na masahol pa sa basahan. Hanggang kailan niyo ba ako pakikinabangan, Tio? Hayaan niyo naman ako mabuhay ng naaayon sa gusto ko. Sawa na akong maging isang babaeng bayaran. Nasira na nga ang buhay ko pero ayaw niyo pa rin akong makapagbagong buhay. Sa tingin niyo matutuwa si nanay kapag nalaman niyang pinagagagawa niyo sa akin? Huwag mong gagamitin sa akin ang alaala ng namayapa mong ina. Ngayon ko lang nararanasang gumante sa kanya. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa bahay namin sa probinsya? Dahil siya na lang ang palaging bukang bibig ng mga magulang namin. Palaging siya ang bida. Siya ang paborito. Siya ang magaling. Ngayon, saan siya dinala ng pagiging mabuti niyang anak? Nauna na siya sa langit. Kung ano man po ang hindi niyo pinagkaintindihan ng nanay ko, labas ako ron. Huwag ka nang sumagot pa. Wala kang karapatan. Buwisit. Tio! Umalis ka nga sa harapan ko. Baka tadyaan kita dyan eh. Umiiyak na tinalikuran ko si Tio. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko sa totoo lang. Gayunpaman, nagpapasalamat na lang ako dahil hindi na siya nagtanong pa at nangulit sa halagang binigay sa akin ni Emil. Hindi ko binigay lahat ng pera dahil inipon ko yun. Umaasa akong kapag nakahanap na ako ng tiyempo, makakaalis na ako sa bahay niya. Pumasok ako sa aking kwarto at nagkulong. Kinaumagahan, tulog pa si Tio nang magising ako. Kumakabog ang dibdib ko na bumangon at hinablot ang isang backpack. Mga mahalagang gamit ko lang ang nilagay ko doon kagaya ng pera, cellphone at iilang damit. Siguro ito na ang tamang pagkakataon para tumakas. Patiyad akong bumaba sa hagdan. Malapit na ako sa pinto, ngunit kay bilis kong tinakasan ng kaluluwa nang may humawak sa binti ko. Nanlilisik ang mga mata ni Tio habang nakahiga sa sahig. Saan ka pupunta? Ayoko na po, Tio. Tama na ang pambubugaw niyo sa akin. Aalis na ako. Nahihibang ka na ba? Wala ka na mapupuntahan. Hindi pa kayo nakakasigurado, Tio. Kaya dyan na po kayo. Pikit mata kong sinipa ang mukha ng aking tiyuhin gamit ang malaya kong kabilang binte kaya nabitawan niya ako.
Sinamantala ko naman ang pagkakataong yun para kumaripas ng takbo. Habang papalayo sa bahay ng aking tiyuhin, inilabas ko ang aking cellphone. Kinakain man ng hiya ang pagkatao ko ay kailangan ko ng tulong. Kaya naman nagmamadali kong hinanap sa phone book ang pangalan ni Emil at pinindot ang call. Ilang ring lang ang narinig ko ay sumagot na kagad siya na nasa kabilang linya. Sabi ko na nga ba, papayag ka din sa alo ko sa'yo. Nagkakamali ka. Tsaka na natin yung pag-usapan. Kailangan ko ng tulong. Papatayin ako ni Tio. Sana sunduin mo ko. Sige, papunta na ako. Mag-iingat ka. Salamat. Pakibilisan mo na lang, please. Napaigtad ako nang marinig ang papalapit na boses ni Tio. Lena! Ang Tio! Hayop kang babae ka! Hindi niyo na ako makokontrol pa. Lena! Lena! Tulong! Mga kapitbahay! Maawa naman po kayo sa akin! Ayoko nang bumalik kay Tio! Itago niyo ako! Walang makikialam, mga hayop kayo. Alam niyong kaya ko kayong balikan, ha? Pweh! Tigilan niyo na ako, Tio! Ayoko na! Gusto ko nang magbagong buhay! Kung hindi ka ba namang gaga, hindi ka na makakapagbagong buhay. Lunod ka na sa putikan! Hindi ako nakaangal ng hablutin ni Tio ang aking buhok. Napasigaw ako at napasunod sa kanya nang kaladkarin niya ako pabalik sa bahay. Tinginan sa amin ng mga kapitbahay. Alam kong gusto nila akong tulungan ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Pero hindi rin naman nila magawa. Natatakot sila kay Tio na kahit ang mga tambay, kanya-kanyang iwasan na lang ng tingin. Tio, huwag! Mas nababagay ka sa sulok na to, punyeta ka! Pinagod mo pa ako sa kakahabol sa'yo! Hindi na po tama ang ginagawa niyo eh. Hindi ako hayop. Ganon ha? Nakita kong tumalikod si Tio na akmang may kukunin. Kaya naman tuluyan na akong nanlaban at muli siyang sinipa. Bumalandra siya sa may banggera kaya nagmamadali akong bumangon at umakyat sa taas. Pumasok ako sa kwarto at doon nanginginig na nagkulong. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makatakas. Lena! Buksan mo to! Umalis ka na, Tio! Layuan mo na ako! Buwisit ka talagang babae ka! Talagang sinasagad mo, pasensya ko ha! Humanda ka oras na makapasok ako sa kwarto mo! Hindi mo na magagawa ang lahat ng gustuhin mo, Tio. Baka nakakalimutan mo, tsuhin lang kita. At kung gaano ka kabagsik at katuso, ganun din ako. Nanggagalaiti kong singhal tsaka nilingon ng bintana. Nagliwanag ang mga mata ko nang mapagtantong pwede kong lumabas mula doon. Minsan na akong napagsabihan ni nanay na bawal dumaan ang mga babaeng kagaya ko sa bintana dahil may pamahiin na itatanan daw ang babaeng hindi dumaraan ng maayos sa pinto. Ayoko nang isipin ang paniniwala na yun. Sa sitwasyon ko ngayon, wala nang magtatangkapang magtanan sa akin. Nagmamadaling lumabas ako sa bintana. Matapang akong humakbang sa bubong hanggang sa may mahanap akong mababaw na parte. Kaagad akong tumalo na ikinasigaw naman ng ilan sa mga nakakita sa akin. Hindi na ako lumingon pa sa pinanggalingan. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa may natanaw na akong paparating na kotseng tila ba sasalubong sa akin. Kotse ni Emil. Dumungaw sa bintana ang lalaki tsaka ako tinawag. Lena, halika na. Akala ko hindi ka na darating eh. May isa akong salita, Lena. Hindi ako basta-basta nangangako nang hindi ko ginagawa. Salamat. Akala ko talaga mamamatay na ako sa kamay ni Tio. Galit na siya. Halos hindi na nga niya ako kinikilalang pamangkin eh. Ngayon mo pa ba napagtanto yun? Sa simula pa lang, hindi ka niya natrinatong kadugo. Ibinugaw ka nga niya, hindi ba? Sinamantala niya yung mga hayok sa laman. Lena, baka nakakalimutan mo. Nananahimik ako. Ang tiyo mo lumapit sa akin. Sino ba naman ako para tumanggi? Isa pa, may pera ako. Kaya ko kayong bayaran. Kahit pa kaluluwa ng tiyo mo, kaya kong bilhin. Alam mo, Emil, wala kang karapatang magyabang. Ang meron ka ngayon, pwedeng mawala sa hinaharap. Huwag kang masyadong makampante. Nakakatuwa. Tumatapang ka pala kapag natatakot. Sabihin na nating nagsawa na ako na palaging inaapi. Ngumisi lang si Emil at hindi na sumagot pa.
Lalo niyang pinaharurot ang sasakyan papalayo. Dinala niya ako sa isang malaking bahay. Tahimik doon at mukhang walang tao. Nasaan tayo, Emil? Anong ginagawa natin dito? Ito ang isa sa mga bahay ko. Walang ibang tao rito, kundi tayong dalawa lang. Hindi mo na ako dapat na dinala dito. Kahit sa tabi mo na lang ako ibinaba. Kaya ko namang maghanap ng matutuluyan eh. Ito ang mas ligtas na lugar para sa'yo. Hindi ka mahahanap ng tiyo mo. Malayo ka sa gulo. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo, Emil. Tama na ang minsan pang gagamit mo sa akin. Hindi kita ginagamit, Lena. Dapat nga matuwa ka eh. Hindi kita pinabayaan. Kung tutuusin, isa ka lang bayarang babae. Kaya wala kang karapatang questionin ang ginagawa ko para sa'yo. Dahil ligtas ka naman. Ngayon aalis ako at uuwi sa bahay ko. Mamayang tanghali, may darating na dalaga rito para magsilbing alalay mo. Huwag na huwag mong tatangkaing tumakas. Dahil kaya kitang matuntun saan ka man magpunta. Tinalikuran ako ni Emil pagkatapos niyang sabihin ang bagay na yon. Hindi ko alam kung tuluyan na ba akong namanhid dahil hindi man lang ako makaiyak sa labis na galit at lungkot na aking nararamdaman. Nakalaya nga ako sa kalupitan ni Tio pero nalipat naman ako sa kasamaan ni Emil na sa tingin ko mas mahirap takasan. Wala sa sarili kong naupo ako sa sofang nasa tabi ko. Kairang yan ang lugar na kinaroroonan ko. Puro mamahali ng mga gamit na kahit antigo na ay naghuhumiyaw sa ganda at elegante. Pero paano ako mabubuhay sa lugar na ito? Mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Mamamatay ako sa lungkot dito. Nawawala ng pag-asa na nakatulog na lamang ako sa sofa. May hinang tapik sa aking balikat ang nagpagising sa akin. Nang dumilat ako, tumambad sa aking paningin ang mukha ng isang babae. Ate Lena, ate gumising ka na. Halika, may dala akong pagkain. Naihain ko na sa kusina. Sino ka? Ako si Mariel, Ate Lena. Ako ang kinontrata ni Sir Emil para samahan ka dito sa bahay. Nasaan ang amo mo? Bakit kailangan niya akong ikulong dito? Masanay ka na, ate. Hindi lang naman ikaw ang tinulungan ni Sir. Yun nga lang, may magiging kapalit. Ano ka mo? Kapalit? Oo. Hindi ba't karamihan sa inyo ginagawang empleyado ni Sir? Huwag ka mag-alala. Ang nanay ko nga ginawa niyang empleyado eh. Pero huwag ka maingay ha. Pwede mo ba akong tulungang makaalis dito? Naku ate, pasensya ka na. Yan ang hindi ko magagawa. Ayoko namang masira ang trabaho ko dahil lang sa pumalpak ako. Hindi niya naman malalaman na tinulungan mo ako eh. Sasabihin mo lang na tumakas ako. Ate, wag mo nang tangkain pa. Hindi lang ako nagbabantay sa'yo. Sa ibang lugar, lalo na sa labas ng bahay na to, may mga gwardya, kaya hindi natin sila malulusutan. Saka, bakit ba ang pagtakas mong kailangan mong isipin ngayon? May tamang timing para dyan. Ang mabuti pa, kumain ka na muna para makapag-ipon ka ng lakas. Sa bagay, sige nagugutom na nga rin ako eh. Sinamahan ako ni Mariel sa kusina at natakam sa inihain niyang pagkain. Pork adobo, sinigang na hipon at tortang talong. Napasabak ako sa kainan habang kasalo ang dalagang kahit ngayon ko lang nakilala, magaan na kagad ang loob ko. Nagkwento ko tungkol sa nangyari sa akin, sa tunay kong pinagmulan. Hindi rin siya naging maramot. Ikinuwento niya sa akin ang pinanggalingan niya. Katulad mo, galing din ako sa probinsya. Napadpad lang ako rito dahil hinahanap ko ang nanay ko. Akala ko ba alam mong empleyado ni Emil ang nanay mo? Oo, pero hindi pa kami nagkikita. Matagal na siyang umalis sa amin. Hanggang ngayon, hindi man lang niya kami naiisip na dalawin. Nakamatayan na nga ng tatay ko ang paghihintay sa kanya eh. Ganun ba? Nasabi mo na ba kay Emil ang tungkol dyan? Hindi ko pa nasasabi ate, pero sana pagkatiwalaan mo naman ako. May mga bagay na kailangan ko munang imbestigahan bago ilantad. May nalalaman ka bang gawain ni Emil na hindi maganda? Matagal nang nawawala ang nanay ko. Hindi ko maiwasang magduda kay Sir Emil. Hindi ko nga alam kung bakit hindi man lang nabanggit ni Sir na empleyado niya ang nanay ko. Magkapareho naman kami ng apelyido. Sa madaling salita, kailangan mo munang magmatsyag. Kailangan mong malaman kung ano bang eksaktong ginawa ni Emil sa nanay mo. Opo ate, pero pwede bang ilihim na muna natin to? Natatakot po kasi ako eh. Ayoko may masamang mangyari.
Oo naman, huwag kang mag-alala. Nagbago ng isip ko. Hindi na ako aalis dito. Kikilalanin natin ang husto ang Emil na yan. Hindi ako papayag na hindi natin malaman ang sikreto niya. Dahil sa mga natuklasan ko, naisip kong manatili na lang muna sa bahay ni Emil. Kailangan kong tulungan si Mariel. Nang mga sumunod na araw, dumating ang lalaki sa bahay. Tatawa-tawang ikinuwento niya ang naging pagkikita nila ni Tio. Alam mo bang binangasan ko ang mukha ng tiyo mo, Lena? Ano? Yan naman talaga ang leksyon ng mga taong matigas ang ulo. Inabangan niya ako at nag-eskandalo siya sa kalsada. Ano sa tingin mong gagawin ko? Hayaan na lang siya? Hindi mo na dapat pinatulan ng tiyo ko. Baka sakalalapit mo sa kanya, malaman niya kung saan mo ko tinatago. Baka mapuntahan niya ako rito. Huwag kang mag-alala, Lena. Marami akong bagay na pwedeng gawin para magtanda yung tiyuhin mong maangas at mabagsik. Pwede ko siyang ipahuli. Oo, pero makakalaya rin siya. Pwede rin siyang tumakas at mas makakahanap siya ng paraan na balikan ako. Okay din kung ipapapatay ko siya. Kaso lang, walang thrill. Mas gusto kong makita ang pagdurusa niya. Yung nahihirapan siya ng husto hanggang sa umabot na sa puntong kailangan niya na magmakaawa. Anong ibig mong sabihin? Halika, may ipapakita ako sa'yo. Umakyat kami sa ikalawang palapag ng bahay at tinungo ang pinakadulong kwarto na hindi ko pa napapasok. Nasa kanya pala ang susi nun at isinuksok niya sa susian kaya nagbukas ang pinto. Halika, pumasok ka. Anong meron sa kwarto na to? Dito ko tinatago ang mga bagay na tunay na magpapakilala sa aking pinagmulan. Pinagmulan? Anong ibig mong sabihin? Isa akong mangkukulam. Ang mga magulang ko ay mangkukulam din. Namana ko sa kanila ang pinakamagandang bagay na pili lamang ang pwedeng makatanggap. Kung ganun marunong kang mangulam? Oo, Lena. At ito ang gagawin natin sa tiyuhin mong balasubas. Napaatras ako nang makitang umusal si Emil ng mga banyagang kataga na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Ilang sandali pa, may kinuha siyang manika sa kahon na nasa kama at ipinakita ito sa akin. Ito ang magiging instrumento natin para saktan si Gary. Sigurado ka? Kalalaki mong tao na gagawa mong mangulam? Oo, Lena. Matagal ko nang natutunan ang gawaing ito simula pa noong bata pa ako. Marami na akong nalalaman sa pasikot-sikot ng itim na mahika. Hindi yata magandang ideya yan. Gawain lang yan ng mga taong nasusunog na sa impyerno. Ngayon ka pa talaga natakot para sa kaligtasan ng tiyo mo? Hindi mo man lang ba siya gagantihan? Sinira niya ang buhay mo. Pwede ko namang makamit ang katarungan sa pamamagitan ng ibang bagay, pero hindi sa ganitong paraan. Sige, ikaw ang bahala. Huwag mong sasabihin sa akin na hindi kita pinagsabihan. Pagkatapos ng usapan naming yon, nagbago na ang tingin ko kay Emil. Hindi lang siya basta malupit, tuso at mapang-abusong tao. May nalalaman din siyang mga kababalaghan. Nang iwanan na ako ni Emil, muli kong kinausap si Mariel. May nalaman ako, Mariel. Ano po yun, ate? Mangkukulam si Emil. Sigurado ka, ate? Oo, Mariel. Sinabi niya sa akin. Ipinakita niya ang mga kagamitan niya sa pangkukulam. Sa katunayan, nasa loob ng kwarto niya ang lahat ng mga kagamitang yun. Diyos ko, kung ganun, kailangan nating makita ang mga bagay na yun. Pero papaano? Nakalakang pinto ng kwarto ng pinuntahan namin kanina Huwag ka mag-alala, ate. Alam ko kung paano bubuksan ang pinto. Kailangan ko ng hairpin, ate. Meron ka ba? Oo, meron. Halika, puntahan na natin ang kwarto. Nagtanguhan kaming dalawa ni Mariel at tinungo nga ang kwarto. Nagulat ako nang makitang kabisado niya ang pagbukas ng doorknob. Ang galing! Paano mo nagawa yun? Pinag-aralan ko to, ate. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko naman to ginagamit sa kasamaan. Sigurado ka, ha? Opo, ate. Ano, papasok na ba tayo? Saan mo banda nakita ang sinasabi mong mga kagamitan niya? Doon sa ilalim ng kama. Subukan mong tignan ang mga laman ng kahon. Ako naman ang magkakalkal sa aparador. Baka may makita pa akong mga bagay doon. Hinalungkat ko nga ang lahat ng laman ng aparador. Dito ko nakita ang mga bagay na mas lalong nagpalinaw sa akin sa mga malalagim na kayang gawin ni Emil.
Mga manikang gawa sa putik, may mga nakataling itim na tela, may mga nakaukit na salitang hindi ko maintindihan. May kasama pa rin itong mga botelya na may lamang mga ugat at langis na siguro kinalap ni Emil mula pa sa ibang lugar. Ate, anong mga yan? Heto, iba pang mga kagamitan ni Emil. Sa tingin ko nga nagamit na niya ang ilan sa mga ito eh. Patingin nga ate. Parang kilala ko ang itsura ng isang manikang yun. Pamilyar ang itsura ng suot niyang damit. Sigurado ka? Pero imposible naman na makilala mo pang manika. Eh hindi ba laruan lang ito? Pero ate, ganitong damit ng nanay ko. Ganito ang itsura niya nang huli niya kaming iwan. Ganito yung damit niya eh. Nagre-representa ang manikang ito sa nawawala kong nanay. Ano? Sigurado ka ba? Nanginginig na sinuri ni Mariel ang manika. Napakarami nitong butas mula sa tusok ng karayom. Hindi ito mabilang, halos nasa 50 mahigit. Nagsimula nang umiyak si Mariel. Bali ang leeg ng manika, pati na ang braso. Diyos ko ate, bakit humantong sa ganito? Posible bang wala na ang nanay ko? Parang kinulam din, ganon? Oo ate, posibleng kinulam siya ni Emil. Kaya hindi na namin nakikita ang nanay ko. May kinalaman siya sa pagkawala ng nanay ko. Kumalma ka, hindi solusyon ang mataranta sa mga nalaman natin ngayon. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mabawasan ang galit dyan sa puso mo. Sige na, kumalma ka lang ha. Pag-iisipan natin ang gagawin pagkatapos nito. Ang nanay ko. Ate, paano na ang nanay ko? Wala akong nagawa ng mga sandaling yun kundi ang yakapin na lamang si Mariel. Sandali lang kaming nagkakilala pero nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kaya naman para mabawasan kahit papaano ang pagkabalisa ni Mariel, inilabas ko muna siya sa kwarto. Kaalis pa lang naman ni Emil, makakahanap pa ako ng oras para makalkal ang lahat ng tinatagong baho ng lalaking yun. Huwag kang mag-alala, malalaman din natin ang nangyari sa nanay mo. Salamat ate ha. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Hindi mo ako hinusgahan kahit alam mong naging bayaran ako. Hindi mo naman ginusto yun eh. Biktima ka lang ng mga taong kagaya ng tiyo mo, ni Sir Emil. Pati nga ang nanay ko, dinamay nila. Paano ko ito ipapaliwanag sa pamilya ko? Paano ko sasabihin sa kanila na naging biktima ng kulam ang nanay ko? Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Kasama mo ko sa lahat ng gagawin natin. Nang mga sumunod na sandali, inabala ko ang sarili ko sa paghahanap ng iba pang mga bagay na nag-uugnay sa pagkatao ni Emil. May mga nakuha kong litrato tungkol sa probinsya ng kanyang pinagmulan at sa kanyang asawa. Tama ang sinabi ko, Miss Winnie. May asawa si Emil na nagngangalang Guada. Pero bakit hindi niya na ikukwento sa akin ang tungkol sa babae? Bakit umaasta siyang binata at malaya? Nasaan kaya si Guada? Sa labis na kuryosidad ko, ginawan ko ng paraan na masundan si Emil. Pinlano ko ng mabuti ang mga susunod kong hakbang para makalabas ako ng bahay. Isang araw, hindi na malaya ng mga gwardya na nakapuslit kami ni Mariel palabas ng bahay. Nagawa namin yon sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Nagsuot kami ng hindi pamilyar na mga damit kaya hindi nila kami napansin. Inabangan namin ang pag-alis ni Emil. Hindi niya nakita ang pagtakbo namin palabas sa likurang bahagi ng gate dahil abala siya sa pagbibigay ng instruksyon sa mga gwardya kung ano ang mga susunod na gagawin. Ate, ayun na si Sir Emil. Humanda ka. Aalamin natin kung saan talaga ang bahay niya. Kailangan nating malaman kung naroon ba ang asawa niyang si Guada. Paano tayo papasok? Dito pa nga lang hirap na tayong makalabas kanina. Siguradong mas mahigpit ang seguridad sa bahay ni Sir Emil. Mas maraming bantay doon. Gagawan natin ang paraan, Mariel. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako papayag na wala tayong makuha sa lakad nating ito eh. Sabagay, sang-ayon ako sa sinabi mo ate. Kailangan ko din kumpirmahin ang hinala ko sa amo ni nanay. Kailangan kong malaman na may koneksyon ng manikang yun sa pagkawala niya. Huwag kang mag-alala. Oras na malaman nating may kinalaman si Emil sa pagkawala ng ina mo, mananagot siya. Maingat naming sinundan si Emil. Kahit nagmamaneho siya ng sasakyan, hindi namin hinayaang mawala siya sa aming paningin.
Hindi naman kalayuan ang biyahe namin. Makalipas ang ilang minuto, sa tansya ko mga kalahating oras, dumating kami sa aming destinasyon. Ito na ba ang bahay ni Sir Emil? Siguro. Halika, subukan nating lumibot sa likuran. Malakas ang kutob ko na kaya nating dumaan sa parting yun eh. Ate, natatakot ako. Baka kung anong makita natin. Huwag kang matakot ha. Walang mangyayaring masama sa atin. Basta huwag ka lang hihiwalay kapag nakapasok na tayo sa loob. Opo ate, gagawin ko po. Pumuslit kami sa hardin nang wala kaming napansin na tao. Hindi pala kagaya ng inaasahan namin, walang gwardya sa buong kabahayan at wala ding mga kasambahay. Sa loob, sa tingin ko'y bintana ng kwarto, may naririnig kaming umuungol na babae. Animo nasasaktan dahil ramdam ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na kaya. Sobrang hirap na ako. Guada, bakit? Anong nararamdaman mo? Hanggang kailan ako magtitiis ng ganito? Sawang-sawa na ako, Emil. Konting panahon na lang, mahal. Gagaling ka rin. Hinahanda ko na lang ang alay. Ilan pang buhay ang kailangan mong ialay, ha, Emil? Wala naman silang kasalanan sa mga nangyayari sa atin. Hindi sila dapat na nagdurusa ng ganito. Hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Ayokong mawala ka, Guada. Ikaw lang ang kaisa-isang taong mahalaga sa akin. Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo na akong mamahinga. Saka huwag ka na magpanggap, Emil. Alam ko naman kung ano ang dahilan, kaya gusto mo pa ako mabuhay. Gagaling ka, Guada. At sa pagkakataong yun, ibibigay mo na sa akin ang lahat ng gusto ko. Sinubukan kong sumilip sa siwang ng bintana. Isang babaeng nakaratay sa kama ang kasalukuyang kausap ni Emil. Napakaraming aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Tila ba yun na lamang ang sumusuporta sa buhay niya para madugtungan pa. Ate, anong meron? Nakita ko na si Guada. Kausap niya si Emil. Nagmamakaawa siya na pagpahingahin na pero mapilit si Emil na hahanapan siya ng alay. Alam mo ate, matagal ko nang napapansin na may pagkasayko si Emil. Lahat na lang ng babaeng ayaw sa kanya, pilit niyang kinukulong. Aba, hindi maganda ang mabuhay ng walang kalayaan. Siguro ang nanay ko, kinulong niya din sa lugar na to. Malaki ang posibilidad. May narinig pa kasi akong sinabi ni Emil na tungkol sa alay na hinahanda niya. Hindi ko alam kung para saan. Hindi naman siguro para kay Guada. Hindi naman siya mukhang halimaw. Ate naman eh, nakakatakot kaya yung mga nalalaman natin. Mas lalo ko nag-aalala. Wala na yata ako mahahanap na bakas ni nanay. Huwag kang mag-alala. Maghahanap tayo ng paraan. Tsetsempo lang tayo. Halika, ang mabuti pa lumayo na muna tayo rito. Babalik pa ba tayo sa bahay ni Sir Emil? Hindi na, Mariel. Nakatakas na tayo eh. Hindi na ako babalik sa impyernong yun. Ano, sasama ka ba? Sasama ako ate. Wala din naman akong balak na manatili na lang doon. Baka mas lalo ako mapahamak. Huwag kang mag-alala. May pera naman akong naipon mula sa mga binigay sa akin ni Emil eh. Ito ang gagamitin natin para makahanap ng matitirhan. Pasimple nga kaming umalis ng bahay na yon. Naglakad kami ni Mariel dahil noon ko lang naramdaman na malaya ako. Walang kinatatakutang tsuhe na pwedeng maghabol sa akin, wala ring manggagamit na lalaking balak na naman akong ikulong. Basta masaya ako sa pagiging malaya. Hindi ko na napansin ang meron sa paligid, kaya naman hindi ko napaghanda ang may lalaking basta nalang humablot sa akin. Ha? Tiyo? Ang tagal kitang hinanap, pamangkin kong bayaran. Alam mo bang binangasan ako ni Emil dahil gusto niyang tigilan na kita? Pwes ngayon, mamamatay ka na sa mga kamay ko. Matandang panot! Bitiwan mo ang ate ko! At sino ka naman? Hindi mo kaano-ano ang pamangkin ko. Nag-iisa lang ako nakadugo niya. Nagkakamali ka. Kahit hindi kami magkadugo, pamilya na ang turingan namin sa isa't isa. Kaya wag kang pakasisiguro na kikilalanin ka pa ni ate. Takot na takot talaga ako nang sumayad ang kamay ni Tiyo sa braso ko. Pakiramdam ko, sanlaksang kilabot na naman ang ipaparanas niya sa akin kaya kailangan kong makalayo. Bitiwan mo ako, Tiyo!
Hindi, sasama ka sa akin. Sa akala mo, makakamula ka pa? Isama mo pa yung alalay mo. Mariel, tumakbo ka na! Hindi kita iiwan, ate. Kailangan kitang tulungan. Hindi mo kilala si Tio. Baka saktan ka lang niya. Hindi nakinig sa akin si Mariel. Sa katunayan, gumawa siya ng isang bagay na hindi ko akalaing makakapagpairita ng lalo kay Tio. Sinakyan niya sa likod ang lalaki at sinabunutan. Biglang lumakas ang loob ko sa nakita. Kaagad ko ring hinila ang braso ko na hawak niya at dinampot ang batong na mataan ko sa di kalayuan. Tinansya ko ang lakas nun para patamaan si Tio Gary. Mariel! Ilag! Aray! Tinamaan ako sa mata! Hayop kang babae ka! Talagang papatayin mo ako! Buti nga yan sa'yo, Panot! Ang mga taong abusado kagaya nyo, dapat lang na pinarurusahan! Halika na, Mariel! Tumakbo na tayo! At magkahawak pa kami ng kamay na tinakbo ang eskinita. Hindi namin alam kung saan papupunta. Ang gusto ko lang makalayo kami sa lugar na ito. Hayaan na sana nila kami dahil hindi ko na gusto pang mabuhay na ginagamit lang nila. Nakalayo nga kami kay Tio Gary pero nakasalubong naman namin si Emil. Nagtingin na ng mga tao sa amin nang magkasundo kami ni Mariel na magsigawan. Pero nakakalungkot lang, tila ba walang naririnig ang mga tao. Wala man lang good Samaritan na nagpasyang lapitan kami. Hinila niya ako papasok sa kotse at sinampal pa niya si Mariel nang makapasok na kaming lahat. Sinong may sabi sa inyo na tumakas? Huwag mong idadamay si Mariel. Kasama ko siya dahil napilitan siya na sundan ako para mai-report sa'yo kung saan ako pupunta. Hindi makapaniwala si Mariel sa sinabi ko, pero hindi ako nagpatinag. Kailangan kong magsinungaling para hindi siya maparusahan ng sobra. Umiiyak ang dalaga sa tabi ko kaya niyakap ko siya. Hindi naman nagbago ang tingin sa amin ni Emil. Ginawaran niya kami ng tingin na tila ba gusto kaming lamunin. Ulitin mo pang ginawa mo, Lena. Talagang hindi ka magsisisi. Iiyak ka ng dugo dahil sa kapangasan mo. Ako pa ngayon ang mapangahas? Anong ginagawa mo kay Guada? Hindi ba ikinulong mo siya at ayaw mong pakawalan? Nagmamakaawa na nga sa'yo ang asawa mo, matigas pa rin ang puso mo. Paano mo nalaman ang mga bagay na yun? May mga paraan ako, Emil. Ang kapal ng mukha mong angkinin ng buhay namin. Wala kang karapatan. Lalong wala kang karapatang gawing kaming alay. Bakit? May magagawa ba kayo kung gusto kong ipalit ang buhay nyo para sa buhay ng asawa ko? Wala kayong laban sa akin, Lena. Akin ka! Sa halip na sa dating bahay na pinagtaguan niya kami dinala, humantong kami sa bahay kung saan naroon si Guada. Sapilitan niya kaming hinila ni Mariel at ikinulong sa isang kwarto. Hindi ko maipaliwanag kung bakit napakalakas ng lalaki at nagawa niya kaming ikulong nang nag-iisa lang siya. Nanginginig na umiiyak si Mariel. Ako naman, pinagbabayo ko ang pinto sa labis na galit. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang basagin ang mukha ni Emil. Paano yan, ate? Nakakulong na tayo sa lugar na to. Hindi na natin makakamit ang katotohanan na hinahanap natin. Binigo ko ang pamilya ko. Huwag ka nang umiyak, Mariel. Kasalanan ko to eh. Kung hindi na sana kita isinama pa rito, hindi ka sana nadamay. Pero ate, kahit ano pang paliwanag ang gawin natin, kasama pa rin ako sa problemang ito. Damay na ako. Hindi na ako makakatakas hanggat hindi ko nalalaman ang totoong nangyari kay nanay. Hayaan mo, gagawa tayo ng paraan, ha? Ate, ililigtas kita. Hindi ko man nagawa yun sa nanay ko. Gagawin ko naman sa'yo. Ililigtas kita at ilalayo sa gulong ito. Pinlano naming mabuti ang mga gagawin. Salamat na lang talaga, pagsapit ng 4:00 ng hapon, binuksan na ni Emil ang pinto. Hindi niya na ito nilock. Kampante naman ako na hindi nyo nagagawin pa ang ginawa nyong pagtaka sa pinagtaguan ko sa inyo. Alam mo kasi, Lena, kahit saan pa kayo magtago, mahahanap ko pa rin kayo. Mahahanap? Gagamitan mo ako ng mahika para mabihag mo na naman ulit? Sabihin mo na kasi, ano bang kailangan mo sa akin? Simpleng tao lang ako. Oo, simpleng tao ka lang. Pero may kakayahan ka sa ibang bagay. Hindi mo nga lang alam. Bakit hindi mo ipaliwanag sa akin? At bakit kailangan mong malaman? Hindi mo pwedeng alamin ang mga kakayahan ko.
O ang misyon ko kung bakit kailangan kitang ikulong dito sa bahay ko? Ang mga patapong tao na kagaya mo, hindi na dapat na binubuhay sa mundo. Kayo ang naging dahilan kung bakit naging patapon ang buhay ko. Higit sa lahat, hindi ako patapon dahil wala akong ginagawang masama sa kapwa. Malakas akong sinampal ni Emil. Bahagyang sumama ang kanyang reaksyon pero kaagad din naman itong nagbago nang marinig ang pagtawag ni Guada. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita at sisingilin sa ginawa mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Pasensya na. Wala sa bokabularyo ko ang salitang takot, Emil. Tapos na ang madidilim kong sandali sa piling nyo. Ganun na? Sige, ipapatikim ko sa'yo ang malaimpyernong sandali sa piling ko. Napasigaw ako nang hinablot niya ako at binaliwala ang mga pagtawag ni Guada. Dinala niya ako sa isa sa mga kwarto ng bahay na yon at tila laruan na inihagi sa kama. Napaungol ako sa sakit ng aking katawan pero hindi ito ininda ni Emil. Marahas niyang pinunit ang suot kong damit kaya nalantad sa kanya ang aking hubad na katawan. Hayop ka! Bastos! Oo, talaga? Anong tawag sa mga babaeng kagaya mo? Biktima lang ako ng kahayupang ginawa niyo. Hindi na kayo naawa. Talagang paulit-ulit mo pa akong binababoy ng ganito. Ito lang ang silbi ng mga babaeng kagaya mo. Kaya wag ka nang umangal. Dahil hindi ka rin naman makakaangal eh. Bayad ko na pati kaluluwa mo. Wala akong nagawa kundi ang pumalahaw habang ginagawa ni Emil ang lahat ng makamundong pagnanasa na gusto niyang gawin sa akin. Pakiramdam ko, wala na akong karapatang mabuhay. Wasak na ang pagkatao ko. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon na maayos ang buhay ko. Ginahasa niya ako, Miss Winnie. Iba ito sa dati niyang ginagawa sa tuwing kinokontrata niya ako. Sapilitan ito at hindi lang pisikal kong katawan ang pagod na pagod, pati na ang puso at kaluluwa ko. Iniwan niya akong namamaluktot sa takot habang balot ng kumot ang katawan ko. Alam kong sa pagkakataong ito nagbago ng pagtingin ko sa mga bagay-bagay. Wala nang hustisya, walang maaawa at tutulong sa akin. Mamamatay akong nabubulok sa lugar na ito na kahit yata sa kabilang buhay, dadalhin ko ang kahihiyan sa sinapit ko sa kamay ng mga masasamang tao. Ate Lena, gumising ka ate. Mariel, Ate halika, may dala akong damit para sa'yo. si Emil, ginahasa niya ako. Binaboy niya ulit ang pagkababae ko. Hayop siya, Mariel! Shh! Huwag ka nang umiyak ate. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako at si Ate Guada. Anong ibig mong sabihin? Halika, magbihis ka na muna bago kita dalhin sa kinaroroonan ni Ate Guada. Sige, magbibihis ako. Mabuti na lang may mga damit na binigay sa akin si Mariel, kaya napalitan ko ang punit kong suot. Iika-ika akong naglakad kasama ang dalaga palabas ng kwarto na kinaroroonan ko. Pumunta kami sa mas magarbong silid kung saan naroon si Guada. Nakahiga ang babae sa kama. Napakaraming aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Lumingon siya sa amin. Lena, mabuti at nandito ka. Pwede ba kitang makausap? Ayos lang. Ate, siya po ang asawa ni Sir Emil. Oo, alam ko. Nakita ko ang tungkol sa kanya sa lumang bahay. Mga wedding pictures, mga papeles. Totoo ang sinabi niya, Iha. Lena, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ng asawa ko. Alam kong mahirap pero hindi ko kontrolado ang iniisip ni Emil. Kahit ilang beses ko pa siyang pigilan, wala akong magawa. Ano bang kailangan ni Emil sa amin? Bakit niya ako kailangan na ikulong sa bahay na ito? Narinig ko kayo pinag-uusapan ng tungkol sa alay. Ang asawa ko ay isang mangkukulam. Minana niya ang kaalamang ito mula sa kanyang mga magulang. Pero habang tumatagal, nagbabago na ang hangarin ni Emil. Hindi lang siya basta nangungulam ng mga taong nagkakaasala. Natutunan niya ang proseso ng pag-aalay para magpagaling ng mga may sakit. Ano naman ang kinalaman ko doon? Wala akong espesyal na katangian. Hindi ako anak mayaman. Bakit kailangan akong madamay? Hindi ka naman bulag. Alam mong ginahasa ako ng asawa mo. Hindi na ako makatayo, Lena. May taning na ang buhay ko dahil sa malubhang karamdaman. Pero ayaw ni Emil na mamatay ako.
Gagamitin ka niya para gumaling ako. Ipapalit niya ang sitwasyon ko sa sitwasyon mo. Mahiya naman kayo, Guada. Hindi dalawang buhay niyo para ariin ang sa akin. Alam ko, at hinihiling ko lang sana sa iyo ngayon. Sakyan mo na muna ang asawa ko. Hanggat nabubuhay ako, hindi rin siya susuko. Pero gagawa ako ng paraan para itigil na niya ang ginagawa niya. Nilulunod na siya ng matinding kasamaan. Kapag nawala ako, titigil din siya. Siguro ganyang kanya kamahal para buhayin ng matagal. Hindi na niya ako minahal, Lena. Minsan ako nagloko sa kanya. Nagkasala sa pagiging mag-asawa naming dalawa. Galit na galit siya at sinubukan akong itakwil pero nangihinayang siya sa malaking halaga na kaya niyang taglayin kapag pumirma ako sa papeles. Anong papeles? Mga papeles kung saan ako, bilang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan, ay nagbibigay ng pahintulot sa aking asawa na mapasakamay ang lahat ng ari-arian kapag namatay na ako. Ginawa ito ni Emil dahil sa pera? Ganun na nga. Pero kailangan niyo akong tulungan para naman kahit papano makabawi ako sa inyo. Hindi ako tumugon sa mga paliwanag ni Guada. Masama kasi ang loob ko eh. Hindi ko naman sila kaano-ano pero grabe kung kontrolin nila ang buhay ko. Hindi sila Panginoon para husgahan ako. Iniwan ko ang asawa ni Emil. Sumunod naman sa akin si Mariel na awang-awa sa akin. Alam kong gusto niyang pagaanin ng sitwasyon pero hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon. Sa paglipas ng araw, tila kami mga robot na bilang ang mga kilos. Kahit sa paglabas man lang sa hardin, binabantayan kami ng mga gwardya na sinadya ni Emil na mag-duty sa bahay niya. Pati si Guada may guard na sa pinto. Bawal kaming makipag-usap sa kanyang asawa o lumapit man lang sa kwarto. Si Mariel lang ang nakakasama ko. Kapag inatake na naman ang makamundong pagnanais si Emil, tsaka ulit nagiging impyerno ang buhay ko. Buti na lang madalas umalis ang lalaki. Kaming tatlo naman ang naiiwan sa bahay. Muli, ginusto ni Guada na makipag-usap sa akin. Kaya kahit galit ako sa kanya, wala akong nagawa kundi ang harapin siya. Kasama ko naman si Mariel. Guada, anong kailangan mo? Wala nang oras, Lena. Kailangan mo na akong tulungan. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil ito lang ang paraan para matigil na si Emil sa kagustuhan niyang buhayin pa ako ng matagal. Hindi basta-bastang ritual ang gagawin niya at ayokong gamitin niya ang meron ako sa lahat lang ng gusto niya. Ano pong ibig niyong sabihin, Ate Guada? Naguguluhan pa rin ako, Guada. Heto ang mga papeles. Kailangan mong pirmahan ang mga ito. Mula ngayon, ipapasa ko na sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Huwag mo lang kalilimutan si Mariel. Kilala ko din ang nanay niya. Isa siya sa mga naging biktima ni Emil, ang ina ng dalaga. Pero hindi birong halaga ito, Guada. Alam ko, Lena. Ito lang ang magagawa ko para makabawi sa inyo. Pagod na ako. At sana, mapatawad mo ko dahil nadamay pa kayo sa gulong ginawa ng asawa ko. Bakit hindi mo nalang pilitin na mabuhay, Guada? Mahalaga lang ako kay Emil dahil sa kayamanan. Hindi na normal ang tibok ng puso ko. Patuloy ako nabubuhay dahil lang sa kapangyarihan ng dilim. Kaya hayaan niyo na ako. Ang lahat ng kayamanang ito, ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Wala akong nagawa kundi sang-ayunan ng mga sinabi ni Guada. Pikit mata akong pinirmahan ng mga papeles at maya-maya pa kausap na ni Guada sa telepono ang sinabi niyang tutulong sa amin sa pag-aasikaso ng mga papeles. Pagkababa ng telepono, muli niya akong nilingon. May iniabot siyang kapiraso ng papel sa akin. Ano ito? Alam kong darating ang araw na magiging tuso si Emil at gagamitan kanya ng orasyon para mapasunod sa lahat ng naisip niya. Mamatay man ako, ay ikaw naman ang ipapalit niya sa akin kaya kailangan kapag umusal na siya ng ritual, kontrahin mo yon. Basahin mo din ang mga nakasulat dito. Hindi ko yata yan magagawa, Guada. Hindi ko kayang kalabanin si Emil. Kailangan mong maging matapang, Lena. Hindi habang buhay magpapaalipin ka sa kanya. Kailangan mong palayain ang sarili mo. Kailangan mong lumaban. Ang mga orasyon na yan na nasa papel ang gagabay sa iyo.
Nang mga sumunod na araw, napansin kong nagagawa na ni Guada na makabangon, pero hindi siya makatayo at makapaglakad ng tuwid. Inaalalayan siya ni Mariel para makaupo sa wheelchair. Isang gabi, nagising akong masama ang pakiramdam. Bumangon ako at narinig ang pag-usal ni Emil nang hindi ko maintindihang lengguwahe. Mariel, naririnig mo ba yun? Opo ate, mukhang nagsasagawa na naman ng ritual si Sir Emil. Ilang beses na yan eh. Hindi ko lang maintindihan kung anong dinadasal niya. Panigurado, may kinalaman ito sa pagiging mangkukulam niya. Halika, tignan natin. Sige po ate. Sinilip namin si Emil sa kwarto kung saan siya natutulog. Ang alam ko, magkahiwalay sila ni Guada ng higaan. Sa loob ng kinaroroonan ni Emil, madilim pero may mga nakasinding kandila. Nasa gitna ng isang hugis bituing guhit ang lalaki, may hawak na manika, dinadasalan yun hanggang sa makaramdam kami ng malakas na pag-ihip ng hangin. Diyos ko, ano pong ginagawa niya ate? Kulam, nagsisimula ng gamitin ni Emil ang kakayahan niyang mangkulam. Nakakatakot naman palang gawain yan. Ay sa demonyo. Yan naman talagang bagsik ng kulam, Mariel eh. Lahat kayang saktan, lahat kayang bigyan ng karamdaman. Kahit wala tayong kasalanan, tinatablan. Sa tingin mo ate, sino naman po ang kinukulam niya? Hindi ko alam, pero kailangan nating makita ng mas malinaw ang ginagawa niya. Tama. Ang problema, paano? Mukhang hindi naman aalis ang lalaki niyan sa kinauupuan niya. Huwag kang maingay, maghihintay lang tayo ng tamang tiyempo. Sinamantala kong pumasok sa kwarto nang tumalikod si Emil. Kasalukuyan niyang binubuhusan ng langis ang nasabing manika. Hugis lalaki yon at may kasamang picture na nakadikit sa bandang dibdib. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang litrato yon ni Tio. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba natutuwa, Lena? Heto na, isasagawa ko ng paghihiganti natin sa tiyo mo. Ito na ang tamang oras para kulamin natin siya. Nababaliw ka na, Emil! Hindi pa ako nababaliw, Lena. At alam ko pa kung anong ginagawa ko. Hindi sa lahat ng pagkakataon, hahayaan ko na lang na maging mabagsik ang tiyuhin mo. Deserve niyang magkasakit. Ate, baka may ibabalita na naman sa'yo. Ang mabuti pa, bumangon na lang tayo ate. Para wag nang mag-ingay ang lalaking yan. Mamaya sugurin na naman tayo rito. Dala ng matinding pangingilabot, pinili na lang namin ni Mariel na magkulong sa aming kwarto kahit nahirap na kaming makatulog. Akala ko tapos na ang bangungot na yon, Miss Winnie. Pero nagkamali ako. Kinabukasan, kinalampag ni Emil ang dingding ng aming kwarto. Nang gigigil niya kaming ginising. Bumangon ka, Lena! Ano na naman kaya ang problema ng hinayupak na to? Ang aga-aga napakaingay. Ate, baka may ibabalita na naman sa'yo. Alam mo Mariel, wala na akong pakialam kahit na ano pang sabihin ni Emil. Sabay man silang mamatay ni Tio Gary, alam kong hindi ako malulungkot o magsisisi. Pareho naman silang may kasalanan sa akin eh. Ang mabuti pa, bumangon na lang tayo ate. Para wag nang mag-ingay ang lalaking yan. Mamaya sugurin na naman tayo rito. Sige, mabuti pa nga. Ayoko rin naman na makitang nagwawala si Emil eh. Baka hindi na ako makapagpigil at makagawa ko ng kahit na anong bagay na ikagagalit niya. Saktong pagkatapos kong magbihis, sinalubong ako ni Emil sa labas ng kwarto. Nakapanglakad na damit ang lalaki. Pinasadahan pa niya ako ng tingin sabay ngisi. Sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo. Ayoko! Dito lang ako! Huwag ka nang umanga, Lena. Hindi mo pwedeng palampasin tong papakita ko sa'yo. Halika na. Sumama ka na. Ayoko nga sabi! Makikinig ka ba sa akin? O kailangan pa kitang kalad ka rin? May sarili ako mga paa. Kaya kong maglakad. Huwag mo nang patagalin pa. Sumakay ka na sa kotse. Wala akong nagawa kundi ang padabog na sumakay sa kotse. Kahit kasi tumanggi ako, wala rin namang mangyayari. Literal na maghihilahan lang kami hanggang sa matapos ang araw namin na may mga bugbog ako o bali sa katawan. Bago kami makaalis, nalingunan ko pa sa may bintana si Guada. Naka-wheelchair siya sa mga sandaling yon at tipid ang ngiting iginawad sa akin. Tahimik na nag-drive ng kotse si Emil, ni hindi niya ako kinikibo.
Ayos lang din naman sa akin yun dahil abala ang isipan ko sa ibang bagay. Kailangan kong makahanap ng tiyempo para makatakas at makapagsumbong na sa pulis. Siguro naman paniniwalaan ako ng mga alagad ng batas. Kung ano man ang binabalak mo, wag mo nang ituloy. Alam ko kung ano naglalaro sa isipan mo, babae. At sisiguraduhin ko sa'yo na hindi lang ikaw ang masasaktan kapag tinangka mo na naman tumakas. Bakit ba pinipilit mo sa akin ang sarili mo? Hindi ako mayaman, lalong hindi ako kilalang tao. Hayaan mo na kasi ko. Sa ginagawa mong to, wala kang pinagkaiba sa tiyuhin ko. Pareho kayong gago. Ang gago mong tiyuhin, malamang, malubha na ngayon. Kaya huwag kang mag-alala. Kapag sinuway mo lahat ng kagustuhan ko, isusunod kita sa kanya. Sana mamatay ka na. Sa tingin mo, basta na lang mamamatay ang alagad ng dilim? Nagkakamali ka dyan, Lena. Luluha ka muna ng dugo bago mo ako makitang mamatay. Huminto ang kotse at pabalibag na binuksan ni Emil ang pinto. Ako man ay hinila niya at marahas na kinaladkad sa pamilyar na lugar na yon. Papunta kami sa tirahan ni Tiyo. Dire-diretso kaming pumasok sa loob at hindi na nag-abala pang kumatok. Naabutan namin si Tiyo na nakahilata sa kahoy na higaan, mukhang hindi naman lasing pero halatang nanghihina. Kinabahan ako. Siguro may kinalaman na sa ginawang pangkukulam ni Emil ang nangyari ngayon sa sakim kong tiyuhin. Kahit papaano natakot ako, hindi para sa kanya kundi para sa sarili ko. Kaya nga talagang manakit ng tao si Emil sa nakakasindak na paraan. Nakita mo na ang sitwasyon ng tiyo mo? Malubha na ang sakit niya. Tinuso ko lang naman ang kalawanging karayo mamanika at alam kong iepekto yun sa kanya. Kahit patayin mo pa siya sa harapan ko, wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin makalaya ako. Hindi ka na magiging malaya. Bakit? Umaasa ka ba talagang gagaling si Guada kagaya ng ginawa mong pag-aalay sa nanay ni Mariel para mabawi pa niya ang kanyang lakas? Ang tanga mo naman. Ha? Anong ibig mo sabihin? Pahapyaw na sinabi sa akin ni Guada na hindi ka raw nakikinig sa bawat sabihin niya. Gusto na niyang mamahinga pero ikaw naman tong ayaw na mamatay siya. Mahiya ka naman sa asawa mo, Emil. Pagod na siya at hindi na niya ginusto pang mabuhay. Tumahimik ka. Wala kang alam. Muli, tila nilamon na naman ang galit si Emil. Hinila niya ako at ninudngod sa kinahihigaan ni Tiyo. Muntik na akong mapasuka nang malanghap ang napakalansa niyang amoy. Tsaka ko lang napagtanto, nagsuka na pala ng dugo si Tiyo. Matapang ka kanina tapos ngayon titili ka? Magdusa ka sa amoy ng suka ng tiyuhin mo. Ano ba? Wag! Gary, gumising ka. Ipakita mo sa pamangkin mo ang ginawa ko sa'yo. Hayop ka, Emil! Isa kang demonyo! Matagal na akong demonyo, Gary. Ngayon mo lang napansin? Aba, kung makapagsalita ka din, para namang hindi ka masamang tao. Binugaw ang sariling kadugo para sa kakarampot na pera. Kapag naging maayos ang kalagayan ko, babalikan kitang hayop ka. Lahat ng katarantaduhang ginawa mo, ibabalik ko sa'yo. Ang tanong, gagaling ka pa ba? Sinubukang magpumiglas ni Tiyo mula sa kinahihigaan pero hirap na siya sa paggalaw. Walang hiya ka! Alakanis Satanas! Diyan ka na sa kama mo mamamatay, Gary. Wala ka nang magagawa. Bago pa man muling makapagsalita si Tiyo, nagring naman ang cellphone ni Emil. Sandali niyang tinignan kung sino ang tumawag sa kanya sinagot. Si Mariel pala ang nasa kabilang linya. Narinig ko yon dahil naka-loudspeaker ang cellphone niya. Ano bang kailangan mo, Mariel? Nandito ako sa labas. May importante kong ginagawa. Sir, si Ate Guada po nag-overdose sa kwarto niya. Tulungan mo po ako, sir. Hindi ko po kasi alam kung anong gagawin ko. Gaga ka! Bakit hindi mo binantayan si Guada? Humanda ka sa akin mamaya pag uwi ko. Sir, wala akong ginawa. Kasalanan ko ba kung nilaso niya ang sarili niya? Dapat sana, may ginawa ka man lang. Huli na nga kasi nang malaman ko. Nagkulong si Ate Guada sa kwarto. Nakarinig ako ng kalabog kaya sinubukan kong sumilip.
Hinihingal na minadali ni Emil ang paglalakad. Nakakataranta lang kasi pati ako, hila-hila niya. Sa mga panahong ganito, talagang hindi niya nakakalimutan ang mga kasama niya o kahit ang mga bagay na bitbit niya. Bilisan mo, Lena. Kailangan maabutan pa natin ang asawa ko. Iaalay ko ang buhay mo para madugtungan pa ang sa kanya. Talaga bang magagawa mo yan? Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako takot sa karma, Gaga. Ilang beses ko nang ginawa to at hindi ikaw ang makakapigil sa akin. Alam mo kasi, nakakwentuhan ko ang asawa mo. Ikaw lang ang mapilit na buhayin siya. Hindi ka ba nahihiya? Nagmamakaawa na nga siya para sa kamatayan niya. Tapos ipagkakait mo pa? Buti sana kung Diyos ka eh. Ang asawa mong nanghihina na at naghihintay na lang ng kanyang kamatayan, ginamitan mo pa ng ritual para mas humaba pang buhay niya. Wala kang pakialam. Lalong wag na wag mo kong uhusgahan. Wala kang alam. Alam mo, Emil, hindi lahat ng bagay umaayon sa gusto mo. Kaya sana, wag ka nang mangarap na para bang magagawa mong kontrolin ng lahat. Kung makapagsalita ka, parang ang dami mong nalalaman. Sabihin mo sa akin, may sinabi ba sa'yo si Guada? Magsabi ka ng totoo. Wala! Ano naman ang sasabihin niya sa akin, Aber? Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo, babae. Oras na malaman ko na may kinalaman ka sa mga nangyayari ngayon, ihanda mo ang sarili mo. Hindi kita mapapatawad. Mag-isip ka nga, Emil. Kung may kinalaman ako sa nangyayari ngayon sa asawa mo, di sana wala ako rito. Malinaw na gusto ng wakasan ng asawa mo ang buhay niya. Ungol lang ang iginanti ni Emil at galit na nagmaneho pa uwi. Makalipas ng ilang sandali, nasa harapan na kami ng bahay. Naririnig namin ang palahaw ni Mariel mula sa labas. Sa tagal naming nanatili kina Tiyo, wala man lang bang ibang taong nakalapit para tumulong kina Mariel at Guada? Pagpasok namin sa loob ng bahay, diretso sa kwarto, nadatnan namin si Mariel na hirap sa pagtulong kay Guada. Bumubula na ang bibig ng babae, tirik ang mga mata at nangingitim na ang katawan. Guada, ano nangyari? Nilason niya ang sarili niya. Hindi ko po alam kung anong pumasok sa isipan niya at nagawa niya ang bagay na ito. Kasalanan niyo ang bagay na ito. Kayo ang may kagagawan kung bakit humantong sa ganito. Ang hirap mo rin kasing makaintindi. Wala akong kinalaman sa nangyari sa asawa mo. Galit na binitiwan ni Mariel si Guada, ngunit sinalubong siya ng sampal ni Emil. Napasigaw ako at sinubukan silang awatin pero tila ba hindi nakakakilala ang lalaki. Galit na galit siyang sinugod kami at pinagbubugbog. Buti na lang natuto na ako sa pagdaan ng mga panahon. Kinailangan ko ng lumaban. Medyo mahilo-hilo na kaming dalawa ni Mariel nang hablutin niya ang papeles na kailan lang ay pinapirmahan ni Guada sa amin. Mas lalong nadoble ang galit ng lalaki nang makita ang pirma ko sa papeles. Hayop ka, Guada! Inutakan mo ko. Pero malas mo lang. Ipapalit ko sa iyo ang bayarang babaeng pinapirma mo. Mga hayop! Kawawa ka naman. Kahit sa huling hininga, kinasusuklaman ka pa rin ng asawa mo. Mukha ka raw pera. Walang ibang mahalaga sa'yo kundi ang kayamanan niya. Kaya wag na wag mo siyang sisisihin kung ninais na niyang magpakamatay na lang. Hindi na bale. Ikaw na lang ang maglilipat ng mga kayamanan niya sa pangalan ko. Nakapangako na ako kay Guada. Kahit kailan, hindi ko sisirain ang pangakong yon. Susunod ka sa akin sa ayaw at gusto mo. Sinipa ko si Emil kaya siya napahigang muli sa sahig. Nanginginig na kinuha ko sa bulsa ang isang nakatubing papel na may nakasulat na orasyon. Mula yon kay Guada. Sinabi niya sa akin na oras na magkaharap kami ni Emil sa ganitong pagkakataon, magiging tuso ang lalaki at gagamit ng mga orasyon bilang isang mangkukulam. Kailangan kong kontrahin ang kanyang bibig kasing kataga para hindi ako tabla ng kanyang sumpa. Yan lang ba ang kaya mo ang sipain ako? Bayarang babae? Ngayon, humanda ka sa gagawin ko! Hindi ako natatakot sa'yo! Umusal ng mga katagang banyaga si Emil. Tila ba masahol pa yon sa saksak sa aking kalamnan habang pinakikinggan ng bawat kataga. Kalaunan, napansin kong nagdurugo na ang ilong ko. Hindi ko na gaanong maintindihan ang sinasabi ng lalaki pero pilit ko itong nilalabanan. Maging si Mariel, nakihawak na sa papel at binasa ang nilalaman nun kaya mas malakas at mas malalim na ang pagkakabigkas namin sa mga salita. Kalaunan, nanghihina siyang bumagsak.
Ang pagkakamali ko lang, itinigil namin ang orasyon kaya nakabangon ang demonyong lalaki. Susugurin na sana ni Emil si Mariel nang maging alerto naman ako. Dinampot ko ang isang may kabigatang vase at walang babalang pinukpok ko sa ulo niya. Walang malay na bumagsak sa sahigang lalaki. Tarantang nag-iyakan kami ni Mariel kasabay ang pagtatawag namin ng pulis. Ito ang inihabilin sa amin ni Guada kapag nangyari na ang trahedyang ito. Dinampot si Emil ng mga alagad ng batas. Nalaman namin na hindi lang pala ako ang babaeng tinago niya sa loob ng bahay na yun, kundi marami pang iba. Sinubukan pa niyang magpaliwanag pero talagang hindi na siya pinakinggan ng otoridad. Makakalabas ako rito, Lena. Babalikan ko kayo. Mabubulo ka na sa bilangguan. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Pinatay niyo ang asawa ko. Hindi totoo yan. Mas pinili niyang tapusin na lang ang sarili niya. Ayaw na niyang makapiling ka. Pinatay mo ang nanay ko, Emil. Napakahayop mo. Nagwala si Emil nang ilabas ng mga pulis ang karamihan sa mga butong mula sa nauna niyang mga biktima. Ang mga ito ay mula sa taong minsan na ring bumugaw sa akin. Napag-alaman namin na matagal na palang may koneksyon sina Emil at Tio. Grabe pala ang sama ng ugali ni Emil at ng tiyuhin mo. Binugaw pala ni Manggari ang mga biktima at binigay kay Emil para gawing alay. Ang sakit isiping hindi naman pala normal na empleyado ni Emil ang nanay ko, kundi isa din sa mga bayarang babae na inalay niya para madagdagan ang buhay ni Ate Guada. Walang kasalanan ng nanay mo, Mariel. Biktima lang din siya ng pagkakataon, kagaya ng nangyari sa akin. Masakit mang isipin pero hindi na natin maibabalik pa ang dati. Heto na ang katotohanan na kailangan nating harapin. Pero ang pamilya ko, mga kapatid at tatay ko, paano ko ipapaliwanag sa kanila ang nangyari? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sa ngayon, lilinisin natin ang paligid natin. Kailangan magdusa at magbayad ang mga taong nais manakit sa atin. Binalikan ko ang bahay ni Tio kasama ang mga pulis. Ang bala ko lang sana, ipakulong siya lalo na't matibay ang ebidensya laban sa kanya. May mga kapitbahay pala akong kahit nananahimik lang ay palihim kaming kinukunan ng litrato sa mga panahong ibinubugaw ako ni Tio sa mga lalaki. Nakatulong yon para umusad ang kaso. Kaya lang, nang dumating kami ron, wala na sa kondisyon para ikulong si Tio. Naghihingalo na siya. Napakalaki ng naging kasalanan ko sa iyo, pamangkin ko. Alam kong kahit ang mga kauri kong demonyo, hindi ako mapapatawad sa ginawa ko. Pero sana mapatawad mo ko. Nabulag ako sa pera sa kahalagahan ng pwede nitong maibigay sa akin. Hindi ko man lang naisip na ikaw, dugot laman ko, ibinugaw ko para sa pansarili kong kaligayahan. Huli na para magsisi kayo, Tio. Baka po nakakalimutan nyo. Sinira nyo ang buhay ko. Hindi ko man lang nakamit ang magandang kinabukasan na pwede sanang marating ko. Ginawa nyong impyerno ang buhay ko. Alam ko yun. Nabulag ako sa labis ng galit laban sa nanay mo. Siya na lang ang palaging paborito ng mga magulang ko. Siya ang mabait at mabuting anak. Habang ako ang masama. Mas lalo akong nagalit nang malaman kong lantaran na nila akong tinakwil. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon na maging anak nila. Kaya nagtanim ako ng galit sa nanay mo. Hindi niyo po ako dapat na idinamay, Tio. Wala akong kasalanan sa kung anumang pinag-aawayan niyo ni nanay. Inosente ako. Tingin ko pa naman sa inyo, magiging kapalit ng tatay ko na gagabay sa akin. Pero ibang ginawa niyo eh. Ginawa niyo akong babaeng bayaran. Patawarin mo ko, Lena. Patawarin mo ko. Sana balang araw, mawala na din ang galit mo at mapatawad mo ko. Dahil sa mga narinig kong sinabi ni Tio, napaiyak na lang ako. Galit na galit ako sa kanya. Sa katunayan, nang makita ko siya ngayon na naghihingalo at wala nang pag-asa pang gumaling, parang gusto ko pang dagdagan ng pasakit na nararamdaman niya. Pero alam ko, Panginoon na lang ang bahalang magparusa sa kanya.
Tawagin na akong masama ng lahat pero literal na hinayaan ko siyang mamatay, Miss Winnie. Hindi ko po itatanggi yun. Hinayaan ko siyang mamatay na lunod sa kanyang mga kasalanan. Binigyan naman namin ni Mariel ng maayos na libing si Guada bilang pasasalamat sa tulong na binigay niya sa amin. Naniniwala akong mabuti siyang tao. Kaya lang, nagawang imaniobra ni Emil ang kalusugan niya para kontrolin ang buhay niya. Grabe pala ang pinagdaanan ni Ate Guada sa kamay ni Emil. Kaya pala ayaw niyang mailipat sa lalaki ang kayamanan niya. Wala din pala siyang ibang tagapagmana. Nahihiya nga ako dahil pinagsabihan ko siya ng masasakit nung nabubuhay pa siya. Pero wala pala siyang ibang ginusto kundi ang makabawi sa atin sa naging kasalanan ng asawa niya. Huwag mo nang isipin yun, ate. Masaya na ngayon si Ate Guada sa kinaroroonan niya. Alam kong masaya niya tong pinapanood ngayon na ginagawa na ang tama. Sa bagay, tama ka naman, Mariel. At alam mo kung ano pang isa sa nakapagpapasaya sa akin? Sa panahong akala ko mag-isa lang ako, dumating ka at naging katuwang ko sa paglayo sa kapahamakan. Tinulungan mo akong maging matapang. Dati takot na takot ako kina Emil at Tio. Pero ngayon nagagawa ko ng titigan sila ng buong tapang at walang kinatatakutan. Oo nga pala, ate. Bago ko makalimutan, tumawag ang attorney ni Ate Guada. Kailangan nating magpunta sa presinto para marinig ang last will and testament niya. Kinakabahan ako, Mariel. Hindi kaya magwala si Emil kapag narinig niya ang isa sa pinakaimportanteng habilin ni Guada? Magwawala siya, panigurado. Pero ano magagawa niya? Hanggang dun na lang talaga siya. Para mas maging malinaw sa amin ang lahat, maaga pa lang nagtungo na kami sa presinto kung saan nakakulong si Emil. Tatawa-tawang pinagmasdan niya ako. May pagmamahal pa rin palang natitira sa akin si Guada. Biro mo pati ako, kasama sa pagbabasa ng last will and testament niya. Sa bagay, ako lang naman ang kaanak ni Guada eh. Habang kayo, mga sampid lang. Sa tingin mo ba matutuwa ka pa sa sasabihin ni attorney? Alam mo, Emil, kahit bigyan ka pa ng asawa mo ng mana, hindi ka pa rin makakawala sa kulungan. Baka nga habang buhay ka nang mabulok dito eh. Kasi gagawa kami ng paraan para manatili ka rito hanggat nabubuhay ka. Oras na makawala ako rito, talagang tatanggalan kita ng dila, babae ka. Hindi mo na magagawa yun. Patong-patong na ang kasong kakaharapin mo. Gigil na sinubukang magpumiglas ni Emil pero hindi niya magawa. Nakaposas kasi siya eh. Tahimik na kami nang dumating ang abogado ni Guada. Ipinaalam niya sa amin na 40% ng shares niya sa lahat ng kumpanyang pagmamay-ari niya mapupunta sa foundation na dati niyang tinutulungan noong malakas pa siya. Ang natitira naman ay maiiwan sa akin at ako na ang magiging bagong boss na labis ikinagalit ni Emil. Sa 2 bahay, rest house at beach resort ay malilipat din sa pangalan ko, kasama ang kanyang mga alahas at iba pang ari-arian. 50 million naman ang pera niya sa bangko ang mapupunta sa akin at kay Mariel naman ang natitirang 30 million kasama na ang mga piling antigong kagamitan na may malalaki ding halaga. Nag-iwan si Guada ng 2 milyon para sa bahay ampunan at 10 milyon na paghahati-hatian ng mga naunang biktima ng kanyang asawa. Hindi namin alam na ganun pala kayaman si Guada. Isa na siyang donya kung tutuusin, pero ginugol niya ang natitira niyang oras sa pagkaratay sa higaan na minaniobra naman ni Emil. Mga hayop! Mga traidor! Ninakaw niyo ang kayamanan ko! Wala ka ng pera, Emil. Wala ka naman palang pinaghirapan dahil pag-aari ni Guada ang lahat. Mamamatay kang mas mahirap pa sa daga. Aapila ko. Hindi ko mapapayagang gawin niyo ang bagay na ito. Kagustuhan to ng mahal mong asawa, Emil. Buhay pa siya, kinamumuhian ka na niya. Hindi yan totoo. Wala kayong karapatang angkinin ng pera ni Guada. Sinubukan pa niya kaming atakihin pero hinarang na siya ng 2 pulis. Sapilitan siyang hinila pabalik sa selda kaya naman nakahinga kami ng maluwag ni Mariel. Iyak ng iyak ang dalaga dahil may iniabot pang sulat sa amin ng abogado bago umalis. Sulat na humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang ginawa ng kanyang asawa. Nakakaawa lang si Guada. Isa nga rin siya sa naging biktima pero siya pa ang humingi ng tawad. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Guada. Sana maging masaya na siya saan man siya naroroon. Huwag ka mag-alala, ate. Gagawin natin ang lahat para hindi masayang ang mga binigay ni Ate Guada sa atin.
Tama ka, Mariel. At ang una nating magiging project, gagawa tayo ng foundation para sa mga babaeng may sakit kagaya ni Guada. Tutulungan natin sila sa abot ng ating makakaya hanggang sa tuluyan na silang gumaling. Niyakap ako ni Mariel. Alam kong magiging okay na ang lahat pagkatapos ng dilubyong pinagdaanan namin. Sa ngayon, napapatakbo namin ng maayos ang mga negosyong iniwan ni Guada. Walang sino man ang maghihinalang dati, isa lang akong hamak na bayarang babae pero nagawang makapagbagong buhay dahil sa tulong ng mga taong nagsilbing liwanag sa madilim kong mundo. Hanggang ngayon magkaibigan pa rin po kami ni Mariel. Pareho na kaming may mga pamilya. Masaya at nagdadamayan sa lahat ng problema. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Darwin May Bulado, kay Jenmer Garcia, kay Ferdy Martin Fabi at sa Fabi family, sa Pialago at Agoncillo family from Quezon. Shoutout din po kay John Bam o Bono Bonoya, kay Rosa Hilado, kay Ma'am Elizabeth Maramot, kay Lavender Story at sa Anyo Nuevo family at sa Empleo family, especially po kay Mara at Pangay. Hello din po kay Lucy San Jose, kay Lisa Takada, kay Susan Manalo, kay Cheryl Coronacion at shoutout din po kay Jovi John at sa lahat ng OFW sa Hong Kong na nakikinig po sa atin. Happy listening po sa inyo dyan. Hello din po kay Mary Joy Dulnuan na nag-comment sa pakialamerang Biyenan upload. Ang sabi po niya, parehong mali ang asawa at biyenan. Nakialam pa ang kuya niya imbis na tumulong at payuhan ng kapatid at bayaw, nakialam pa. Ma-pride din si Ruby na walang desisyon sa buhay. Salamat po ma'am sa pagkokomento sa story natin na yan. Shoutout din po kay Mary Caraos, kay Myra Eliaso, kay Lorraine Meyaroa, kay Norvia Cabanyero, kay Jessa Joy Losada, kay Jomar Fernandez from Cebu. Hello din po kay Mila Oraya, kay Billy Arboleda, kay Jules Velasco, kay Desiree Francisco, sa Buates Samson family. Hello po sa inyo and happy listening po. Shoutout din po kay Carlo John Nomat, kay Joanna Ibanez, Lea Lumentigar, Mayan Infante, Jessa Moso, Nika Reyes, and Myla Calumpiano. Hello po sa inyo dyan sa Punta Santa Ana and happy listening po. Hello din po kay Rebelina Santiago, kay Angelica Gonzalez, kay Aiza Mendoza, kay Lynn Buro, kay Lynn Picana, sa Noda at sa Baresa family. Shoutout din po kay Rowena Ausa at sa Ausa at sa Train family. Hello din kay Maria Reg Picache, Rechi Elmido, kay Ami Cabilin, kay Lorna Bondok at sa Reyes at Cañete family. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod ko pang upload. Huwag nyo rin pong kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa mga upload natin. At para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, huwag po ninyong kalimutang pindutin ang notification bell para updated po kayo lagi. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.